At kasama pa rin natin sina Josel de Guzman from Scam Watch Pilipinas at ASEC Alvin Navarro ng CICC. Okay, so ito madalas mangyari sa akin, may tatawag. Kami po ay mula sa bangkong ito. Kayo po ba ang may-ari ng account na ito? Sabi ko, tatawagan mo kung hindi mo ako kilala at hindi mo alam kung account ko yan. I-report kaya kita sa NBI. O bigla na lang ibababa ang telepono. So alam mong scam na siya. Pero 6 na beses tatawag iba-ibang tao, pare-pareho. Bakit ang sigasig nila? Okay. Pag-aralan, tingnan natin kung paano nangyayari yung scam, paano nakuha yung number mo. Ang ginagawa kasi nila, gumagamit sila ng AI. Sasabihin lang nila sa AI, ibigay mo sa akin lahat ng mga numero nagsisimula sa 09175. I-generate na ng AI yon. Padadalan lahat yan ng messages or tatawag. Pag sumagot ka, ang ibig sabihin nun, active ka. So, hindi kayo tina-target, random yan. So, kapag tinawagan mo, may tatawag, minsan binababa, active ka na nun. Padadalang ka na ng text scam sa ibang number, tatawagan ka sa ibang number. So, ganun yung modus nila. Kaya, yung mga ganung pamamaraan, tama yung ginawa. Pag may tumawag po sa inyo, ang hangarin po yan, kukunin yung OTP nyo para ma-access yung bank account nyo, e-wallet nyo, Facebook account nyo. So, yung ginawa po ni Ate Coring, hindi kayo obligadong magbigay maski pangalan nyo. Kasi dapat alam na nila. Alam na nila. Alam na nila. Tinawagan ka eh. Kasi ang gagawin nila, i-verify po namin kung kayo po talaga ito. So may 4 to 6 digit verification number. Yun yung OTP. Pag binigay mo yon, habang kausap mo pa sila, winawaldas na yung credit card mo, winawaldas na yung... Ay. Okay. So, naku, meron na naman palang bagong gamit para sa masama ang AI. Kasi AI, alam lahat eh. Tatanungin mo, alam niya lahat ang sagot. What is the first thing to do pag ikaw ay sinubukang scam o talagang na-scam ka na, Alvin? Pag sinubukan kang i-scam, Ate Coring, may serbisyo po ang CICC, pwedeng i-validate, i-verify mo. O ito bang mga number na to, itong tumatawag sa akin, scam ba to o hindi? Merong sasagot, 1326 lang po, Ate Coring. 1326. 1326. May sasagot dyan, Opo, may sasagot po. At doon po pwedeng i-endorse kayo doon sa grupo na merong kakayang i-validate. Ngayon, Oo nga. Oh. Ate Coring, kapag naman na-scam ka na, doon pa rin yung number, 1326. Tandaan natin, mahalagang mai-report itong mga insidente ng scam. Para rin, una, magkaroon tayo ng effort, di ba, papanagutin yon. Pangalawa, nakakatulong din tayo doon sa mga kasamahan natin para, kasi yung mga number na yan, iniipon po namin yan, Ate Coring eh. Para kapag naulit pa yung pang-i-scam na yon, nag-a-alert sa amin. Pero hindi na talaga babalik ang pera mo. Kadalasan Kadalasan po. Sa study, 3% na lang ang chance para maibalik yung pera. Kaya yung tinututukan po namin, prevention. At yung problema po, yung sinasabing numero po ni ASEC Alvin, yun po yung National Anti-Scam Hotline natin na marami po sa inyo malamang hindi pa rin alam. So kapag na-scam po kayo, doon po kayo tatawag kasi sila po yung dahilan. Ang kailangan nyo po dyan, ano pong i-report nyo? Yung mobile number, yung account number kung saan nyo pinadala yung pera nyo, kung may email address yan, yung mga link, yung URL, i-report kasi medyo humble lang si Attorney Alvin, pero yung mga nababalitaan yung mga scam hubs na napapasara kasi nag-report ng mga numero. Ayun. So marami na kayong napapasarang mga hub? Marami na po. Ito naman po ay sa pagtulungan ng mga law enforcement agencies, Ate Coring. Philippine National Police, NBI. Ang nangyari po, alam naman natin yung mga POGO dati, Ate Coring. Oo. Nung naiban yan, naging nagwatak-watak. Makikita mo, halimbawa, merong cell o grupo sa isang kondo. Yun po, kapag inimbestigahan, marami na rin naman pong nare-raid at nahuhuli. Mapapatotohanan po yan ni kasamang Josel. Marami pa rin mga natirang nagpopogo, tapos naging scammers na sila. Noong 2024, bago tuloy ang mapasara yung pogot, bago makita yung banban, pag nang raid yan, 300 to 400 yung nahuhuli. May reward system sila para silang mga BPO kung mag-operate, may employee of the month. Nung pinasara na at marami nang nahuli nga, naging sales sila. Pag sinabi mong sales, maliliit na lang. So ito mga 12, 7, 15, ganun na yung mga nahuhuli recently ngayon. Ayun, okay. Ang sabi ng ating mga kamisis. Ate, anong question natin?
Sir, tanong ko lang po, kung mabiktima po ng ano po ang proseso, ang proseso pag mabiktima ka ng online scam? Ang mas mainam kung halimbawa sangkot yung bank account mo, gawin mo, mag-report ka agad doon sa bangko, kausapin mo agad. Kasi merong batas ngayon, ang tawag doon ay Anti-Financial Account Scamming Act, AFASA. Merong minamanduhan yung bangko na kapag may tumawag, nag-complain, bilisan nyo yung aksyon. Pwede nilang isuspend yung paglipat-lipat ng pondo. Yung unang bangko, Ate Coring, mapipigilan niya yung paglipat-lipat sa mga susunod pang bangko. Halimbawa, bank number 1, siya yung pinagmulan ng pondo. Abisuhan niya na agad yung bank number 2, bank number 3, and so on and so forth. Nakakatulong din po yan kasi sa amin. Dati kasi, kailangan mo ng judicial warrant, Ate Coring, para malaman mo kung sino yung kanino nakarehistro halimbawa yung pinaglipatang account. Dito sa pakikipag-ugnayan natin po sa BSP, mabibigay doon sa mga tinatawag na competent authorities yung pong mga financial information na yon. Pero pag tumawag kami ng 1326, ipapaliwanag din lahat yan. Opo, ipapaliwanag din. Tumawag lang po kay 1326. Kasi mahirap ma-memorize yun Basta ang importante, action agad. Oo, para mapigilan na hindi pa kayo nananakawan. Ayun. Okay, dito naman, Ryle. Ate Coring, eto po, si ate ay na-scam na rin po. Nagbebenta po siya ng motor, nag-inquire po ako. Tapos nag-usap po kami, maganda po yung pag-uusapan namin. Tapos hininga niya po ako ng 5K para po sa transaction po. Para po mapadala po dito sa Quezon City. Ano po kayang... Wala na, naglaho na siya. Opo, naglaho na po. Kinontak Nakuha ko. na yung 5,000. Opo, nakuha niya na po. Nakontak ko na po siya sa messenger po. Hindi na po siya sumasagot. Ilang tawag na po yung ginawa ko. And then block. Ayan, okay. So Josel, saan siya nagkamali? Well, meron kaming 4 na attitude, di ba? Unang-una, yung 4 na attitude natin, yung magdamot. Okay, 4 yan, magdamot, magduda, mangsnab, at magsumbong. Yung magdamot, dapat hindi ka nagbibigay ng pera. Online, di ba? Kung pwede kayong magkita, doon kayo magbigay. Lalo na nga sa Facebook, yung marketplace nila, hindi yan self-regulated Pang ano kasi yan barter dati. Unlike yung Shopee, Lazada, hindi nila i-release yung pera hanggat di mo nare-receive. So walang ganong mechanism yung Facebook. So kapag nagtatransact kayo dyan, di ba, magdamot ka muna. And then magduda ka, i-check mo yung account, matagal na ba to? Maraming followers. Kasi kung bago lang ginawa, tapos yung mga post nakalock pa, magduda ka na. Huwag mong pagkatiwalaan. Ano ulit yung Magdamot. Kasi ang ninanakaw sa atin, personal information, magduda, pag too good to be true, yung super mura, pagdudahan mo, mangsnab. Pag hindi mo kakilala, wag mo nang pansinin at magsumbong sa 1326. Ayan. Okay. Sa panahon po ngayon, bawat sentimo may halaga. Napakahirap pong kumayod at kumita ng pera para nakawin lang ng mga scammer. Kaya mga kamisi, sana may natutunan tayo ngayong araw at mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you very much.